Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 34, verse 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Taste and experience the goodness of God. So lately, ang dami pong magagandang awitin, patungkol sa kabutihan ng Diyos, Kaya ako'y natutuwa kasi naha-highlight po sa ating mga worship services yung goodness ni Lord. Laging binabanggit ng tao yung God is good all the time. God is faithful. Ang sabi nga po ng isang kanta ay pwede nating maranasan yung kanyang goodness. Kumbaga sa buhay na ito ay pwedeng maranasan ng isang Kristiyano yung kabutihan ng Diyos. At yan po yung tinutukoy dito po sa Psalm 34 verse 8. Malinaw po dyan, hindi lang dapat natin malaman o mapag-aralan, madiskubre yung goodness ni Lord, dapat po ma-experience nating mga believers. Ngayon, ang relihiyon po ay somehow nagbigay ng maling larawan patungkol sa Diyos. At marami po kasi ang nag-aakala na ang Diyos po ay mapagparusa, malupit. So, ganun ba ang sinasabi ng Biblia? Kung babasahin niyo po yung sinasabi sa Psalm 103 verses 8 and 9, ang sabi diyan, si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. So dito po malinaw po sa mga verses na ito na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, siya ay mahabagit, mapagmahal. Yes, maaari siyang magalit, pero yung kanyang galit ay hindi nananatili o nagtatanim siya ng galit sa atin. Sabi nga ng Biblia, mapagpatawad po siya. So paano nangyari, Pastor, na mali ang interpretasyon ng tao sa Diyos? Kasi nga po, marami ring nag-aakala na yung mga nangyayaring masama sa buhay nila at yung mga nangyayaring masama sa mundong ito ay mula sa Diyos. Hindi po. Malinaw po sabi sa Santiago, chapter 1, verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. So malinaw po, mabuti ang ating Diyos Ama. At ang sabi pa dyan, hindi siya nagbabago. So kanino nang gagaling yung mga kasamaang nakikita natin sa mundong ito? Galing po yan sa dyablo. Siya po yung mapanira. Siya po yung magnanakaw. Siya po yung pumapatay. Yun po ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10. Makikita po ninyo kung ang isang tao mauunawaan niya na ang Diyos ay mahabagit, mapagpatawad, hindi nagtatanim ng galit, madali po sa isang tao na lumapit sa Diyos. Kaya lang, maintindihan nyo na, si Satanas pilit niyang pinauunawa sa tao na malupit ang Diyos mapagparusa, wala nang kapatawaran ng iyong nagawang kasalanan. Kaya marami tuloy tao ang lumalayo sa Diyos. So, mag-iingat po tayo. Ngayon, pangalawa na kadalasan pong maling pagpapakilala sa Diyos ay yung tinatawag na para bagang ang Diyos ay hindi concern sa ating buhay. Hindi siya nagmamalasakit. Kumbaga, busy siya sa langit. Bahala na tayo dito sa lupa. Hindi po ganoon ang Diyos. Mababasa po ninyo sa Matthew chapter 7 verse 11. Ang sabi diyan, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Unang-una, dapat maintindihan nyo na ang Diyos ay isang Ama, mabuting Ama. At makikita po ninyo sa Biblia, mapagmalasakit po siya. Alam niya yung ating pangangailangan. Kaya huwag tayong matakot na humingi
ng mabubuting bagay sa Kanya. Kaya kung mapapansin nyo, no, maging ang ating Panginoong Jesus nung nagpagaling siya ng isang lalaki nung araw ng Sabat, hindi makapaniwala ang mga Hudyo na nire-represent niya ang kanyang Ama sa langit. Kasi sabi ng Panginoong Jesus ginagawa ko lamang yung ginagawa ng aking Ama sa langit. Sabi niya sa John chapter 5 verse 19. So ibig sabihin, kung si Jesus nagpapagaling, nagpapalaya ng buhay, nagpapatawad, mabuti siya, ganun din ang ating Ama na nasa langit. Okay? So panghuli ito, akala rin ng iba selfish si Lord, no? Yung iniisip niya lang yung kanyang sarili. Pero sa Biblia po, kung mababasa po ninyo, generous po siya. Ano po? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. So dito makikita niyo, napaka-generous ng ating Ama sa Langit. Hindi niya ipinagkait ang Panginoong Hesus na bugtong niyang anak para maligtas po tayo. Kaya ang sabi diyan hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay? Hindi po madamot si Lord. Generous po siya. Kaya kung alam natin ito, huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya at maranasan natin dapat yung Kanyang kabutihan. Ano po? So mahalaga, no? Everyday, lagi natin sasabihin na mabuti ang Diyos. God is good all the time. Hindi siya nagbabago. Huwag tayong mag-alinlangang humingi sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya dahil alam niya yung pinakamabuti at pinakamainam sa atin. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, dun po sa pangalawang bahagi, ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. So hindi po aksidente, na naririyan yung salitang kabutihan o goodness. Kasi ibinabahagi po yan ng Diyos sa mga taong nanalig sa kanyang anak na si Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Naunawaan na namin na kung kami pala ay makasusumpong ng iyong kabutihan, mararanasan namin ito sa aming buhay. Kaya naniniwala ako, Panginoon, marami pang mabubuting bagay ang inihanda mo para sa aming nanalig sa iyong anak na si Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.